What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating bibigyang highlight ang mga usaping politika na nangyayari sa ating bansa. Unahin na nga natin dito ang malaking katanungan ng taong bayan patungkol sa 544 billion pesos na flood control project ni BBM. Grabe naman yan. Wika nga ni Ka Eric ng SMNI, the Filipino people right now demand na ilabas din ang mga kontraktor ng 544 billion flood control project na ito. No less than former Senator Ping Lacson assertively pointed out, sinabi niya, malamang sa malamang ang mga kontratista niyan ay mga kongresista din at ang kanilang mga dummy contractors. 80% ng mga kongresista dyan ay konektado sa mga kontratista at ang Committee on Appropriation Chairperson na si Zaldico ang pinakamalaking kontratista mismo. Ang tanong, Zaldico, ikaw po ba ay may kontrata dito sa 544 billion pesos? Grabe namang korupsyon yan, ang lala mga kababayan. Kung malawak lamang talaga ang pag-iisip ng karamihan at hindi tayo tutulad sa mga tuta, bayaran, o trolls ng Marcos administration, masasabi mo talaga na napaka-grabe ang nakawan na nangyayari sa loob ng gobyerno. At hindi nakatakataka yun mga kababayan dahil kita mismo ng taong bayan kung gaano kadami ang mga property na mayroon ang mga kongresista at mayor sa ating bansa. At kung may katotohanan itong 5,500 control program project na yan, dapat may audit yan mga kababayan kung saan nalagay at kung gaano kahaba ang natapos nilang proyekto. Pero bakit walang malinaw na datos patungkol dito? Kaya dapat itong si Zaldico na binanggit na may kinalaman dito sa 550 billion pesos na flood program project hiringan sa Senado. Dahil kung may katotohanan talaga to na isa siyang kurap o magnanakaw di umano, kawawa naman ang taong bayan. Knowing na pera natin yan, pera ng sambayan ng Pilipino ang kanilang binubulsa o ninanakaw. Na napakalala ng mga nangyayaring korupsyon sa administrasyon ni Marcos. Di tulad noong administrasyon ni Duterte, natakot ang mga politician na mangamkam sa pera ng taong bayan. Dahil alam nila na kamay na bakal itong si Tatay Digong. Ngunit ngayon na kay BBM na, halatang maluwag masyado ang mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa. At basahin nga natin ang mga iilang comments patungkol dito. Wika nga ni Sir Denvon, talamak na talaga korupsyon, highs. Wika nga ni Sir Nestor, tama yan. Karamihan sa mga local government officials ay sila rin ang may-ari ng mga construction company na gumagawa sa kanilang areang nasasakupan. Dami companies. Totoo yan Sir Nestor, may kilala akong kongresista dito sa banda sa amin na may malaking construction company. Tapos may daan-daan pang lupa na nabili dito sa banda namin. Kaya hindi maiwasan pagkwentuhan siya. At wika nga rin ni Sir Richard, kailangan na talaga military junta tapos i-round up mga yan. Di na magbabago Pilipinas dahil magnanakaw mismo Pilipino. Uulit lang ng uulit yan. Kaya naunahan na tayo ng Vietnam. Yung nahuli nila na businesswoman na niraket mga government bank loans in the billions, hinatulan ng kamatayan. Ang yabang pa ng mga magnanakaw na yan, panay bili bahay sa Forbes and Dasma. Akala mo naman nakadiscover ng Facebook and Apple. Parang super achiever, magnanakaw naman. Correct ka dyan, Sir Richard, Kaya kung ako, mas gusto ko nang mayroon ng parusang kamatayan, lalo na pagdating sa usaping korupsyon, Nakatulad ng bansang Vietnam, na nalaman nilang na corrupt itong businesswoman na niraket ang government bank loans, agad pinatay, Dapat ganyan. Dapat may pangil ang batas natin. Hindi binibaby BBM. At wika nga ni Ma'am Lydia, kaya pala hindi gumagawa ng batas na death penalty ang mga mambabatas. Bibitahin mo ang sarili mo kapag nagkaganon. Correct ka dyan Ma'am Lydia. And lastly, wika ni Sir Vernon, majority dyan sa House of Rats, ganyan ang sistema. At tama si Lacson dahil expert din siya sa mga ganyan. Mga piginamus.
Bibigay sa kanila yung pondo tapos sila na bahala kung magkano kukunin nila, no, Sir Vernon. Grabe. Hilingin na lang natin siguro sa taas na makarma na lamang sila, ano, sa mga pinanggagawa nila. O kaya naman bagsak sa impyerno agad, no, ang kaluluwa nila at hindi mapatawad sapagkat milyon-milyong Pilipino ang nagugutom at nahihirapan dahil sa mga pinanggagawa nila.